Big Man. Rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Hello po sa inyo lahat. Good day mga Airsoft and good day po mga ka-Bigman. Hello po. Paano ba sabihin to? Meron na naman tayong review and unbox ng mga unit ng mga ating mga Airsoft for today. Okay, itong i-review and unbox natin, ito yung mga unit na napakaganda na bihira ninyo nakikita, no? Actually, itong dalawa na to. Pero ito, alam ko, gasgas na, madalas nakikita nyo itong isa. Kaya yan yung kailangan yung abangan, yan yung kailangan yung panoorin sa ating today's vlog, okay? Hello po, shoutout po, sabayan po tayo napapanood sa aming iba't ibang pages on our different channel, okay? Pengin nga akong patungan nito na ilalagay ko rito. Akin na yan, Ma'am Sally. Yan, yun dyan. Yung stand. Okay, para dito kasi ako nakaharap eh. No? Okay, yan. Okay, set up lang tayo mga Airsoft, no? Ngayon, napakaganda ng ating mga ilalive ngayon. Kaya, I do suggest manood kayo, no? Okay, so, ayan. Tama ba ako? Yan, okay, no? So, shoutout tayo sa ating mga Airsoft, no? Wala pa nagpapa-shoutout sa ngayon. Medyo abang-abangan natin sila, no? Para dire-diretso ang ating gagawing vlog ngayon, no? Tama ba? Magandang o nakatagilid. Maganda naman. Okay, tatayo ko ha. Baka Tayo mo ito pa. Yan. Hindi gaano kita rito eh. Okay, Sa sige, video. akin na. Tayo yung task natin. Yan. Okay? Ayan, okay. Ayan. Maganda ngayon, no? Okay, review and unbox. Review and unbox tayo. Pa-check kung meron. Review and unbox tayo ng unit ng ating mga Airsoft from different province. Hello po, shoutout po, Sir Doctor. Aba, nakakatuwa. Yan yung mga nakakatuwang tagpo eh. Bakit? Kita mo ang client natin ng Airsoft natin. Isang doktor. O, di ba? Nakakatuwa. Ang sarap sa pakiramdam kasi bawat iba't ibang estado ng ating mga ka-airsoft talagang tinatangkilik ang ating Saan nag-live? Bigman Blowback. Ang ating airsoft hobby, okay? Bihirang-bihirang nangyayari yan. Siyempre, hindi palaging ganyan. Pero, tulad nga ngayon, kita nyo naman, ang tinatangkilik nila yung airsoft natin, okay? Number 1, unit ng ating airsoft, Dr. Randy Galutan of Ramon Isabela. Okay, ang kanyang unit, syempre, yung matikas, yung malupit, yung malakas. The 2011 T-Rex High Kappa 5.1 full upgraded. O, yan ha. Normally, ilan ba ang FPS ng isang T-Rex? Yan ang katanungan eh. Normally, ilan ang FPS ng isang T-Rex? Normally, ang isang T-Rex mayroong FPS na 360. Minsan pumapalo ng 380. Yan yung normal na FPS niya, no? Ngayon, ilang FPS yung hawak mo? Yan ang ating aalamin ngayon. Itong unit na to is full upgrade. Itong unit na to is in-upgrade natin. Kaya, kunin ko to. Kaya siguradong mag-e-enjoy, dito ko ilalagay kasi syempre, magko-chrono tayo. Kaya siguradong mag-e-enjoy. Ayan, tingnan mo. Okay? Kita pa both camera? Dito hindi. Yan. Yan. Kitang-kita ha. Ayan, no? Tinabi ko lang, no? Kaya sigurado na sure ha? Hindi, angat ko lang ito. Sige. Sige, angat mo. Tingala mo. Yan. Yan. Dito. Kung igaganyan ko. Diyan. Dito. Okay naman. Diyan, okay. Okay, yan. Sige, ha? Okay, ilan bang FPS? Yan ang malalaman natin ngayon. Kaya nga ito, nire-ready ko yung pang-chrono ko dahil i-chrono test natin. Upgraded doon ng fixed outer barrel, naka-fine-tune, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, higit sa lahat, naka-upgrade ng half-up rubber.
Okay? Huwag kayong magtataka, huwag kayong magugulat sa magiging result ng FPS niya dahil yan ang ipapakita ko mamaya. Ito masaya ako kasi ako nag-upgrade nito. The 2011 T-Rex Cycapa. Okay? Then unit ng ating ka-airsoft, Joseph Sebaria of wala akong info nito kung tagasan tong Joseph Sebaria na to. Ito. Of Joseph Sebaria of Aurora Province. Okay, then si Sir Richard Dino of Asingan, Pangasinan. Okay, unit natin kay Airsoft, the John Wick Taran Tactical Glock 34. Okay. This is a China version. As much as I want, ayaw ko sanang ibenta sa ka-airsoft natin, pero ito yung request niya. So, we have no choice but to grant his request, no? Kaya ito yung unit natin kay-airsoft, Joseph Sebaria. Okay, then, yun nga, Joseph Sebaria of Aurora, Pangasinan, and Richard Dino of, Joseph Sebaria of Aurora Province. Okay, then, Richard Dino of Asingan, Pangasinan. Okay. Unit niya, ang request niya is the tan version of the Sig Sauer Tactical Modern Edition. Okay, ito, no? Wala na ako rito ng sample kasi nung Sig Sauer na Classic Edition. Ang meron ako rito is the Tactical version. So, nag-switch siya dito sa Tactical version. Ano ba yung mga unit na merong classic version? Number 1, hindi mawawala dyan 1911. Number 2, hindi rin mawawala ang Beretta. Yan yung mga unit na classic. At ito nga, hindi mawawala, syempre, itong unit na to. This is a Sig Sauer. Merong classic version talaga nito. Kung tawagin yung Sig Sauer P226. Pero ito yung Sig Sauer modern na tactical version ngayon. No? What is good and special about this? Malalaman ninyo. What is the upgrade na meron to? Fine-tuning trigger job, kompleto. Okay? So, dire-diretso tayo sa ating review and unbox. No? Yung mga gusto magpa-shoutout, call my attention lang. Magpa-shoutout lang kayo. Libre lang po yan. Then, watch and learn on our today's vlog. Okay? Bago natin bago natin ituloy itong vlog natin, ba't walang stand tong isa? Tingin nga ako. Bago natin ituloy itong vlog natin, mga ka-airsoft, sagutin muna natin itong mangilan-ngilan na question na itinatanong sa atin ng ating mga ka-airsoft. Okay? Okay, big man. Saan ko ipapagawa ang airsoft ko kung sakasakali? Dito po ako, Kalawan, Laguna. Hindi ko po sa inyo nabili, pero gusto ko po sana kung pwede sa inyo ipa-repair. Diretso upgrade na rin po sana. Okay, sa pagkakataon na taga Kalawan ka, kailangan dalhin mo rito yung unit. Kung hindi mo naman madadala, ipa-ship mo. Or, siguro, antayin mo kami sa aming journey dyan sa lugar dyan. Ano ba yung mga lugar na malalapit sa Kalawan? San Pablo, Laguna, pwede. Victoria, Laguna, Pila, Laguna, Santa Cruz, Laguna. Ayan. Yan yung mga probinsya na nakapaligid sa Kalawan, Laguna. Pwede mo kaming i-meet or hindi kasi namin pwedeng puntahan eh. Since hindi mo naman sa amin binili yung unit, hindi ka namin pwedeng sadyain kasi matatalo kami sa oras, pangalawa sa biyahe, sa fuel. Ngayon, ang tanging maitutulong ko sa iyo, sige, pwede nating i-repair yan, pwede nating i-diretso upgrade, kung ano lang yung nararapat, kung ano lang yung dapat i-repair, yun lang i-repair natin, kung ano lang yung dapat i-upgrade, yun lang i-upgrade natin. Pero, don't expect na kaya natin yan ng i-upgrade na tulad ng mga bagong unit. Tandaan nyo, mas mahirap nang i-upgrade yung mga used na unit kasi yung wear and tear dun sa unit is present na, no? Kaya mas madali, mas magandang i-upgrade yung mga bagong unit dahil paano ba sabihin to? Dahil talagang wala pang wear and tear na present dun sa mga unit. Kumbaga talagang talagang fresh pa, 'di ba? Flawless pa yung putok niya, yung mga paggalaw, movement na spring, sariwang-sariwa pa. Lalo na kung yung unit is hindi naingatan ng silicone oil, talagang don't expect na talagang maganda ang magiging upgrade natin dyan sa unit nyo na yan. Okay? So, mga airsoft, ayun nga,
pwede kong i-repair yan. Tapos isa pa, sa mga nagpapa-repair, kailangan mahaba ang pasensya nyo, no? Kasi dito sa Big Man, syempre, priority namin yung client namin. Ngayon, kung hindi namin client, hindi namin kayo priority. Kumbaga, kailangan tapusin muna yung mga unit ng client namin bago dadating dun sa unit ninyo. Okay? Hindi talaga pwede na, you know, no, hindi talaga. Kumbaga sorry for the word na gagamitin ko, wala po tayong special treatment. Special po sa amin yung mga VIP namin, mga Big Man VIP. Pero kung hindi ka naman Big Man VIP, kumbaga hindi ka sa amin bumili, learn how to wait po. No, wag niyo pong mamadalian kasi pag binadali niyo yung pagre-repair ng unit niyo, baka hindi rin ma-repair ng maayos di ba? Okay, so yun, the next question, Big Man. Meron bang available na pistol na de-battery? Okay. Regarding pistol na de-battery, most of the effective pistol sa airsoft is the gas type. Yung de-battery effective siya sa battery type. Pero sa pistol, mas effective talaga ang gas type, no? Wala po tayong available na pistol na gas type, hindi po tayo nagki-cater nun. O bakit? Bakit, Big Man? Bakit di nagki-cater nun? Dahil po dun sa, availability ng pyesa, no? Hindi kasi namin pwedeng i-cater, hindi namin pwedeng ibenta yung mga unit na walang pyesa. Kasi pag binenta namin yung unit na walang pyesa, paano kung dumating sa puntong nasira yung unit? So, ang tendency is, pag nasira yung unit, hindi na ma-repair kasi nga walang pyesa, di ba? Hindi namin pwedeng gawin yun kasi lifetime warranty po kami. Sa lifetime warranty, yun nga, sinasabi ko naman sa inyo is nasasakop both pistol and rifle. Okay? Tapos, ito pa, sige pa. Which is best? Rifle or pistol? Okay. Regarding sa pagpili ng airsoft, which is best daw? Ano raw yung mas okay? Rifle or pistol? Masasabi ko lang dyan, depende yan sa paggagamitan mo. Depende sa pangangailangan mo. Depende sa klase ng pagkatao mo. Meron kasi mga tao na mahilig sa rat-rat. Gusto niyan mga yan, rifle. Meron din mga tao na single fire lang, mas gusto nila yung precise pistol yan. Di ba? Basta palagi ang tatandaan nyo, wag na wag kayong magbabase doon sa nakita nyo lang. Halimbawa, nakita nyo yung kapitbahay nyo, nagra-rifle siya. Aralin nyo muna yung sarili nyo kung mag-e-enjoy ba kayo sa rifle. O nakita nyo yung kapitbahay nyo, nagpumuputok siya ng pistol. Aralin nyo muna yung sarili nyo kung pistol nga ba yung para sa inyo, di ba? Kasi baka biglang napaka-aggressive mo tapos magpipistol ka, baka mas bagay sa iyo yung rifle kasi sa rifle may single fire, may rapid fire na pwede ka magpaulan ng bala, di ba? Yon. Pero sa pistol, limited talaga sa pistol kasi ang bala ng isang pistol 27 rounds lang kumpara mo naman sa isang rifle na umaabot ng 300 rounds, di ba? Kaya yan, alamin niyo muna kung saan kayo magiging compatible, alamin niyo muna kung saan kayo mag-e-enjoy. Okay? Shout out, good day and good afternoon, JP Escanio, okay? Sir, ask ko lang, okay, ano ang pinagkaiba ng steel BB sa plastic BBs? Ano ang mga advantage and disadvantage sa dalawa? Okay. First and foremost, sagutin natin yan. No? First and foremost, we are not using a plastic BBs. No? You are completely wrong, no? Ginagamit sa airsoft is a ceramic BBs, not a plastic BBs, no? Medyo kulang ka sa information siguro ngayon ka lang na napunta rito sa page ko kasi sa ibang page, siguro follower ka ng ibang page, sa ibang page kasi hindi dinidiscuss yan. What we are trying to use is a ceramic BBs. Okay? Ipapakita ko sa inyo, papatunayan ko sa inyo yan. Pengi ako ng Chani. Chani. Okay, meron na dito. Ayan. Okay, then. Ayan.
ang ginagamit namin sa airsoft is not a plastic. No, mag-aabala ako para sa iyo para matuto ka, sir. Okay. Hindi kami gumagamit ng plastic. Dapat hindi ko sinasagot to kasi yung pangalan mukhang dami lang no. Pero para na rin sa kalaman ng iba, dami lang yung pangalan nito, hindi naman valid ng pangalan nito no. Okay, para lang sa kalaman ng iba, ang plastic ito, nasusunog ang plastic. Dali. Yung aircon lakas. Okay, yan ang plastic Kita nyo nasusunog. Yan ang plastic Kaya wag niyo sasabihin plastic BBs ang ginagamit ng airsoft. Ang ginagamit ng airsoft is ceramic BBs. Hindi nasusunog. Okay, ayan Hindi nasusunog, hindi nalulusaw kasi ceramic. Okay? Siguro safe to say na parang malapit ng kaunti sa marble, malapit ng kaunti sa mga tiles, ceramic, no? Yan ang components na ginagamit sa isang BBs, hindi plastic. Ang plastic ganito. Ang plastic ayan nasusunog. Ayan Lakas kasi ng hangin. Yan. Yan ang plastic nasusunog. Ngayon hindi plastic ang gamit. Ayan, tingnan sunog na, 'di ba? Okay? Ngayon, regarding steel BBs, ang airsoft, hindi namin, as a legit airsoft shop, hindi ko kayo ini-encourage na gumagamit ng steel BBs. Yung mga taong nagtatanong kung pwede bang steel BBs yan, yun yung mga taong bago lang dito sa vlog natin, no? Pero kung ikaw, airsoft player ka, alam mo sa sarili mo na hindi ginagamitan ng steel BBs ang isang airsoft. Kasi, bakit? Maraming kadahilanan. Number 1, imagine niyo yung steel, yung bulitas. Dadaan siya dun sa barrel. So, yung barrel, magkakaroon ng groove, magkakaroon ng gas-gas. Di ba? Airsoft is not designed para gamitan ng steel BBs, no? Pero may mga matitigas ang ulo, use at their own risk. Tandaan nyo yung unit ninyo, pag dumadaan yung BBs doon sa mismong inside sa... So, this is an example of inner barrel. Okay? Pag ang dumadaan dyan is bakal, so ang tendency, lumuluwang yan. Okay? There is only a thin line, gaalikabok lang na clearance between the BBs na dumadaan dyan and the surface of the inner barrel, no? So kung gagamitan mo yan ng steel BBs, kakalog yan at magkakaroon ng gas-gas yung loob niyan. Hindi na flawless, yun ang pagsisimulan ng singaw. Okay? Ang airsoft, again, hindi ginagamitan ng steel BBs. Merong corresponding grams and weight of the BBs na pwede mong gamitin kung gusto mo ng malakas na damage. Okay? Ayan, hindi ko na gano'ng papalawigin, hindi ko na gano'ng mag-aaksaya kasi yung nagtatanong is a dummy account. Hindi naman mabasa. Actually, itong mga ganito hindi welcome sana sa page no? Kaya lang, sige, pero para sa kalaman ng iba, okay? Sir, nakakapatay ba yan ng ibon? Rex Smith Carriaga, nakakapatay daw ba ng ibon? Kung ikaw, maglalaro ka ng airsoft, tapos ang tatargetin mo ibon, huwag ka na lang maglaro, Sir Rex, no? You are not welcome on our community. You are not welcome to play this unit, okay? Kasi sa dinami-dami ng target na pwede mong barilin, ang naisip mo ibon, no? Just imagine, boss, no? Yung mga tulad mo hindi welcome sa community ng airsoft. Bakit? Just imagine, boss, kung merong isandaang player, lahat yan babaril ng ibon. Bawat isang player, makapatay na lang ng 5 ibon. 100 times 5, 500. Ibig sabihin, 500 na ibon ang papatayin natin sa hangin. Pag nawala yung 500 ibon na yan, ito para lang sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam, ang ibon kasama sa food chain, kasama sa cycle, kasama sa ecosystem. Malaki nagiging natutulong ng ibon. Ang ibon ang nagkakalat ng mga seedlings, no? Kung kinakain nila yung prutas, ngayon pagkain nila yung prutas,
idinudumi nila yung buto, ngayon yung buto tutubo. Okay? Just imagine lang na walang magkakalat na seedlings, ikaw ba papayag ka ikakalat mo? Hindi, di ba? Hindi mo tatrabahuhin yon. Ngayon, pag papatay mo yung mga ibon, kawawa naman sila. Ganito yan, bawat isang ibon, kaya lumilipad dyan, it's either naghahanap ng partner niya or magpapakain niya ng anak niya. Di ba? Magpapakain niya ng anak niya, kaya umahanap siya ng pagkain na ipapakain dun sa anak niya. Kung yung ibon na yung papatayin mo, sino magpapakain dun sa mga inakay niya? So, kung meron siyang 5 inakay, lahat yun mamamatay. Dahil pinatay mo yung nanay nila. Ganito yan. Ikaw, naghahanap buhay ka para sa anak mo. O kaya yung tatay mo naghahanap buhay. Papayag ka yung tatay mo, biglang babarilin. Papatayin nila yung tatay mo. Ngayon, kayong mga anak or yung mga anak mo at asawa mo, sino nang bubuhay sa kanila? Kung mawawala ka. Kung mawawala yung tatay mo, sinong bubuhay sa inyo? 'Di ba? Dahil binatay yung tatay mo. Ganon din yung ibon. Yung ibon, kung papatayin mo siya, lumilipad siya, umahanap siya ng pagkain, papakain niya sa anak niya, pinatay mo siya, mamamatay din yung mga inakay niya. No? Kaya ako, sinasabi ko sa inyo sa mga airsoft player, maraming ibang target dyan. Gumawa na lang kayo ng lata, gumawa kayo ng kung ano, kung gusto niyo patunayan yung sarili niyo. Pero, wag niyo papatunayan yung sarili niyo sa ibon. 'Di ba? Lawakan ng pag-iisip, paglakbayin ng utak, gamitin ng isip, no? Marami ibang target kaysa ibon, wag ibon. Okay? Na pag ganito kasi mindset ng tao, medyo nawawala ako sa focus, naiinis ako, no? Pag ganyan yung mindset, putya ibon, tatargetin mo. Payag ka yung tatay mo, tatargetin ng mga killer. Payag ka yung tatay mo, yung ama mo, papatayin ng mga killer. Ngayon, ano mangyayari sa buhay nyo? Ano mangyayari sa pamilya nyo pag yung tatay mo pinatay? Kasi yung tatay mo lumalabas ng bahay yan, nagtatrabaho. 'Di ba? Naghahanap ng pagkakakitaan para may pambuhay sa mga anak at saka sa pamilya. Paano kung yung tatay mo paglabas binaril? Patay. O kaya ikaw na lang. Huwag niya yung tatay mo. Walang malay yun eh. Ikaw, lumabas ka. Halimbawa may pamilya ka. Lumabas ka, pinatay ka. Pinagtripan ka lang. Paano na yung pamilya mo? Paano yung anak mo? Paano yung asawa mo? Sinong bubuhay sa kanila? Palawakin ng isip, boss. Yung ibon, may buhay yan. Ginawa ng Panginoon yan. Ngayon, kung aabusuhin natin, tayo rin ng mahihirapan, no? Part ng ecosystem yan. Okay, no? Sir Rex Smith Cariaga, ang airsoft ginagamit po sports, hindi po para manakit ng hayop. Sensya na po. Totoo naman yung sinabi ni JP. Yung airsoft hindi ginawa para pumatay ng ibon. Yung airsoft hindi ginawa para bumaril ng pusa. Yung airsoft hindi ginawa para barilin yung aso. Para perwisyuhin yung mga bagay-bagay or yung mga may buhay, no? Hindi ginawa yan para ganun. Ang airsoft ginawa para sa sports. Okay? Sir, meron po bang high-end na 1911? Meron tayong high-end na 1911. Depende po sa budget mo, depende sa kakayanan mo. Pero kung merong high-end, meron po tayong high-end. Lawakan po natin ang pag-iisip natin. Sabi, kung ang airsoft gagamitin lang sa deserving. Sorry, sir. Yun, katotohanan. Totoo. Tama yung sabi ni ni JP. Ang airsoft, tandaan nyo, hindi pampatay ng ibon. Kung ibon rin lang ang tatargetin nyo o ibon ang pagtritripan nyo, mas masaya kaming hindi kayo makasama sa aming community. No? Mas masaya kaming hindi na lang kayo makapag-airsoft. No? Kasi kung ang tatargetin mo ibon, pati kami bandang huli damay. Imaginein mo na lang pumatay ka na lang ng 10 ibon a day or 5 ibon a day. Nakabaril ka, nag-enjoy ka. Putya, 1 ibon pa.
makapatay ka na lang ng 10 ibon a day. Ilan yun sa isang buwan? Di ba? Yung katulad mo, ang hindi dapat pahawakin ng baril. Kasi sa una pa lang, sa neurotest pa lang, bagsak ka na. Sa neurotest pa lang, hindi ka napapasa. Target mo, ibon. Inaalam mo kagad kung kayang pumatay ng ibon. Pangit yun, pangit yun, no? Okay. Okay, so let's begin our review and unbox para sa ating mga ka-airsoft, no? Tulad nga ng sabi ko, Richard Dino, Singan Pangasinan, Joseph Sebaria, and Dr. Randy Galutan. Okay. Unahin natin yung kay Dr. Doc Randy Galutan, no? So, ang kanyang unit is the 2011 High Kappa 5.1 Black Edition. What is good and special about this? Ang upgrade nito, number 1, ang upgrade niya, naka-fine tuning. Sa fine tuning, pinapatipid natin siya sa gas, at the same time, pinapalakas natin yung FPS. Number 1 yan, ha. Number 2, naka-trigger job. Sa trigger job, we are making sure na ang synchronization, synchronize yung hammer mo, yung beaver mo, yung trigger mo, lahat. Synchronize yun. Sunod-sunod yun. No? Consistent ang paglalaro nun. Hindi pwedeng madidelay yung isa doon. Kasi wear and tear ang susunod doon. Okay? Naka-fix outer barrel. Pangatlong upgrade, naka-fix outer barrel. Siyempre, ano ba yung fix outer barrel? Yung unit mo, hindi na kumakalog, no? Ito yung example ng unit na hindi naka-fix outer barrel. Dapat, pag naka-fix outer barrel, ang unit mo, walang kalog. Kahit anong gawin natin, hindi siya kumakalog, oh. Oh, ayan, oh. Okay? Hindi siya kumakalog. Pero pag ang unit mo hindi naka-fix outer barrel, hindi mo sa amin binili, ayan, no? Kumakalog. Okay? Yan ang difference ng unit namin sa unit ng iba. Okay, then, ano pa yung susunod? Nakapalit na ng half-up rubber. So, itong unit na to, upgraded na to, ito high FPS, makikita nyo mamaya, ikumpara ninyo doon sa unit nyo na nabili nyo sa iba. Or doon sa unit na tinatry nyong bilhin. Itong unit na to, magkakaalaman kung ilang FPS to mamaya. Naka-upgrade ng ng half-up rubber at naka-hammer protection pad. Okay? Wala na yung dummy firing pin ito. Naka-hammer protection pad na po ito. Okay? So ngayon, let's begin. Siyempre, hindi mawawala yung silicone oil. Okay. Kuha tayo ng silicone oil, then press the valve. Pindutin yung valve, then sprayan natin. Okay. After that, sprayan din natin sa ilalim. Then ito na, kasa natin. Then ilock manually din, lagyan natin dito sa nozzle, lagyan din natin dito sa slide stopper. Ayan. Yan ang proper, ha. Then release, tapos rest. Mga ka-airsoft, meron siyang beaver tail. Ito, kailangan ma-press mo firmly para mag-fire. Pag hindi mo siya nape-press, hindi siya magpa-fire. Okay? Ngayon, meron din siyang safe dito. Okay. Kahit i-press mo to, pindutin mo, kung naka-safe, hindi siya magpa-fire. Pero pag in-unsafe mo, tapos hindi ka naman nakapindot dito, hindi pa rin magpa-fire. Kailangan nakapindot ka rito, magpa-fire. Okay? So, ngayon, lagyan natin ito ng hangin. Ang 2011 T-Rex High Kappa is compatible only onto 12 kg. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng 14 kg ang T-Rex High Kappa. Kasi bakit? Hindi siya compatible doon. Hindi rin siya pwedeng kabitan ng CO2 kasi hindi po siya compatible doon. Kailangan sa 12 kg lang po. Ang 12 kg natin na gas, ang itsura is ganito. Okay? Hindi mo pwedeng gamitan ng 14 kg, ha? Ayan, ayan, malinaw yan, ha? Okay, then lagyan muna natin ng 0.20 grams. Kasi bakit? Magko-chrono tayo. Ipapakita ko sa inyo, ipapamalas ko sa inyo kung gaano kalakas, kung gaano kaganda yung upgraded. Normally, 350, 380, yun lang ang FPS ng isang high kappa. Pero, 1, 2, yan. Pero ito, magkakaalaman tayo ngayon kung ilang FPS to, no? Nilagyan natin siya 2 seconds ng 12 kg. Okay na yon. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Papakita ko sa inyo yung chrono. Pero muna ako cellphone mo. Nandyan yung mga chrono, di ba?
Chrono natin ha. Huwag kayong magugulat kung ano magiging result nito. Pero napakalupit nito. Okay, yung ngayon mga Airsoft, i-chrono test natin yung upgraded natin, full upgrade natin ng T-Rex 2011 High Kappa. Itong unit na to, naka fine tuning, naka trigger job, naka fixed outer barrel, naka HAPA rubber, at naka hammer protection pad, plus upgraded ang flute valve and output valve. Okay, firing tayo. Papakita ko sa inyo mga ka-airsoft ha. Pakita mo rin sa kanila yung result ha. Itatakbo mo na lang na. Okay, firing. First fire. 408. Normally 350 to 380 pero ito 408 FPS. Second fire. 400 FPS. Third fire 396. Grabe to mga paano makikita ba natin yung mga previews? Yung number 1 na firing ganun. Ayun, number 1. Ipakita mo sa kanila. Number 1, 400. Number 2, 408. Number 2, di ba? Paano natin makikita kaya yun, no? 398. Hindi talaga makikita, no? Nakita lang sa video. Ayan, pakita natin sa kanila para makita nila. Stop ko na to. Okay. Okay, play mo na lang to. Play mo sa kanila ha. Play mo. Para syempre para maniwala sila. O di ba napakalakas 400 ng T-Rex 2011 High Kappa. Itong unit na to naka-fine tuning, naka-fixed outer barrel, naka-HAPA rubber, at naka-hammer protection pad. Ganyan mo lang makikita naman. Both camera kailangan makita. Ganyan mo. Okay, firing. First fire. Tagal. 408. Normally 350 to 380 pero ito 408 FPS. Second fire 400 FPS. Third fire 396. Ayan. Nakita nyo? Ngayon, firing tayo the 2011 T-Rex High Kappa. Ay, sorry. Hindi ko pala nalagyan ng bala. Okay, no? Dito nyo lang makikita yan. Hindi nyo makikita sa iba yan. Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Doc, napakaganda ng unit mo. Napakasarap ng upgrade. Sigurado ako mag-e-enjoy ka. Siguradong hindi ako mapapahiya sa iyo. Dr. Randy Galutan. Okay, of Ramon Isabela, itong unit na to for packing and for shipping, napakasarap. I'm sure mag-e-enjoy ka rito. Then, yung unit pag hindi nagagamitin, make sure wala lamang bala, pasingawin. Okay, unit na to for packing and for shipping. Si mama mo? Tanong mo, sabi mo, pwede nang balutin. Okay, so yun. Okay, tahimik. Mag-PM ka sa kanila sir, sabi JBS Canyo. Boss, upgrade na po ba yung John Wick Master, Combat Master and Son? Muhammad Antonio.
Para lang sa kaalaman mo, Sir Muhammad, baka bago ka rito sa page, lahat ng binebenta namin upgraded. No? Merong all-in upgrade na tinatawag, merong semi-upgrade. Lahat yung binebenta namin is upgraded, naka-fine tuning, naka-trigger job. Pag sinabing all-in upgrade, yun yung naka-fix outer barrel, naka-half up rubber, naka-hammer protection pad, etc. etc. Okay, no? Pero lahat halos ng binebenta namin upgraded. Okay? Ngayon, ito, nasa na tayo? Nasa na? Okay, good day po, Boss Idol, Reynaldo Ocang. Hello po, sir, good day po, no? Jojo Nicolas, shout out, Boss Bigman, good day, God bless. Sir Jojo, hello po, Cristobal, no? Magandang hapon po, Sir Bigman, sabi ni Jaime Ribadavia. Okay, no? O, nakita nyo, no? Normally, sinasabi ko nga sa inyo, ang isang high kappa, 350, 360, 370, pag nag 380, swerte nyo na, no? Pero yung upgrade natin is 400, ilan? 408. Actually, pag nandun tayo sa labas ng bahay, mas malakas yun, no? 408, ibang-iba, performance level, performance category. Okay? Unit natin, Airsoft. Next unit natin is Richard Dino of Asinggan, Pangasinan. What is good and special about this? Mapilit yung Airsoft natin, nag-request siya. Gusto niya Combat Master na, John Wick Taran Tactical. So, syempre, sinabi natin na yung downside nito, this is a China, this is a gawang Lunes, sirang Martes. Pero kung, syempre, kung makulit yung Airsoft natin, kung after ng mga paliwanag natin, gugustuhin pa rin niya, wala naman tayong problema ron, di ba? Wala tayong problema ron, kasi it's just that gusto lang kasi natin na ang makuha niyang unit is yung magaganda, syempre, yung malulupit, no? Pero kung after nun, gusto niya pa rin, wala namang problema. This is a China. Wala nang ganong dapat i-discuss dito kasi China naman to. So, go na lang natin, no? Okay, so press the valve para lagyan ng oil, then spray. Okay, and then after that, dito rin tayo. Okay? Okay. Then, kuha lang tayo. Okay, then, meron na to. Ngayon, si Glock, kailangan lagi in-sprayan dito sa ibabaw para hindi maubos. Hindi magkanda-gas-gas. Kasa, then ilak, then okay. Ngayon, since China to, tandaan nyo, ang Taiwan nga, pag ginamitan mo ng 14 kg, pwedeng bumigay, pwedeng masira. Lalo na to, hindi mo to pwedeng gamitan lalo na 14 kg kasi kung sa 12 pa lang, kaya nang masira nito. Kung sa 12 pa lang, hindi na siya tatagal. What more sa 14 kg, no? Kaya, lagi, 12 lang gagamitin dito. Okay? Then, gas, upside down, then press down. 1, 2 seconds lang. Kasi kahit naman China to naka-fine tuning, naka-trigger job. Hindi nga lang siya naka-half up rubber, hindi lang siya naka-fix outer barrel, no? Okay, then lagyan natin. Okay, lagyan na rin natin ng bala, no? Okay, hindi ko na ganun pupunuin na maximum rounds, 27, pasok, kasa. Ready to fire. Chrono. Pera mo ako cellphone. Pakita, kapag da. Okay mga Airsoft, ngayon ipapakita ko sa inyo chrono test ng Glock 34 John Wick Taran Tactical. Bali mga Airsoft, this is a China version of the Glock 34. Ngayon pakita ko sa inyo kung gaano siya kalakas. Okay. So dito na lang, isang fire lang. Okay, then chrono tayo. Tama ba ako ng ginagawa? Okay. Okay, chrono test, firing. 272. Ayan. Yan, makikita nyo naman tandaan nyo sa pagpili ng airsoft, pag naghanap ka ng mura, mapapamura ka talaga. Pakita mo. 272. Diba? Kita?
Both camera. Oh, bakit eh? 272. Then, second fire natin, ha? Okay, second fire. 339. Kita nyo, di ba? 339. So, tignan pa natin kung tataas or bababa. Malalaman natin yan, di ba? Okay, mga airsoft third fire. 333. Last fire. 326. So, it is safe to say na 300 to 340, no? So, yan lang ang FPS niya. Yan lang ang FPS niya. So, yan, wala na tayong magagawa dyan, no? Yan na yan. Hindi rin natin ina-advise na palakasin, hindi rin natin ina-advise na i-upgrade pa kasi China lang po siya. Siyempre, expect na natin na talagang hindi siya ganun katindi, hindi siya ganun katibay. Yan yung mga mura, mamurahin, no? Ganun talaga. Siyempre, pag naghanap tayo ng mura, don't expect ng matinding quality, okay? Unit natin kay Airsoft, firing na po tayo. Firing! Open slide kasi po, wala nang bala na exit to do. Release the magazine, then syempre, release the slide, then rest the hammer. Okay. Unit natin kay Airsoft. Richard Dino of Asinggan, Pangasinan. Ito na po yung unit nyo. Bago itabi, make sure walang lamang hangin. At syempre, walang nakababad na bala. Then, kailangan safe tayo. Okay? For packing and for shipping. Okay, next unit. And for the last, no? This is a Taiwan Sig Sauer tan edition, no? What is good and special about this? Compact lang siya, napakaliit, napakaganda. Pantapat ko sa mga Glock 17, no? Counterpart to ng Glock 17, ang laban sa Glock 17. Makikita nyo siya, hammerless na siya, yung modern tactical. Yung kasing una nito, may hammer pa rito, pero ito hammerless na. Talagang itinulad na nila sa Glock. Plus, makikita nyo, may rail dito sa baba. Itong rail na to, ginagamit siya sa mga upgrade, flashlight, laser, scope mount, etc. Pwede mong ilagay dito. Napakaganda niya, napaka-handy, pwedeng pambabae. Actually, lahat naman ng barrel pwedeng pambabae, no? It's just that ito kasi, maganda talaga. Kasa, ilock manually, then, lagyan natin ng silicone oil, sa nozzle, then, release, then, lagyan rin natin sa ibabaw. Okay? After that, kunin natin yung magazine, press the valve, then, lagyan natin. Okay, after that, dito sa ilalim. Lamig lang nga lang ng magazine niya. Grabe, lamig ng magazine. Pag malamig ang magazine, dapat papainitin nyo muna. Okay, lagyan natin ng gas, upside down, then press down. 1, 2 seconds lang mga airsoft. Then, after that, ito na. Lagay tayo ng bala. Magkokrono tayo. Okay? Ay! Mali. Mabigat yan. Okay. Ganito, lagi kong sasabihin sa inyo mga airsoft make sure na ang bala left, right, left, right, left, right. Huwag na huwag kayong maglalagay ng balang bungi-bungi. Pangit ang magiging performance ng unit nyo. Okay, kailangan alternate. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Siyempre, chrono ulit tayo. Dali lang.
Okay mga airsoft, ngayon check natin chrono test ng Sig Sauer P22 ulit. Okay mga airsoft, ngayon check natin ano nga ba at ilan nga ba ang chrono nito. Modern Sig Sauer Tactical Tan Edition. Okay? Pwede ko ba kayang iganyan na lang? Yan, no? Ganyan na lang, no? Bago magsak. Para madali makuha. Hindi naman siguro. Tignan natin. Okay, chrono test tayo ngayon. 271. 356. Okay. Napansin nyo, 356. Malakas pa dun sa China, no? Yung China kasi mas malakas siya. Mas mahaba siya. So, expected mo na mas malakas siya. Pero, kita nyo to, 356. Napakasarap nito. Okay, firing. Ay, pakita mo pala yung 356. Oh, di ba? Ganda, di ba? 356 then, chrono pa rin natin. Again, last fire. 359, isa pa. 352. Nag 359 siya mga ka-airsoft, pakita mo. Yan, 352 na lang yan. O, diba? Napakaganda, napakalakas na. Yung mga chrono kahapon nasa iyo. Okay. So, ano pa nga hanapin nyo? Diba? Dito na tayo sa matikas. Upgraded. Firing! Ang upgrade nito, fine-tuning trigger job lang. Fine-tuning trigger job lang. Wala tong hammer protection pad, walang fixed outer barrel, at saka wala siyang half-up rubber. Hindi pa upgraded half-up rubber. Fine-tuning trigger job pa lang. Normal ito, mga 330 lang to. I was expecting 320 to 330, pero nagulat ako, nag-359. So, safe to say na 360 yan, and below. Okay, firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, ito unit na to for packing and for shipping going sa ating ka-airsoft. So, Aurora Province, Joseph Sebaria. Ito na po, bossing, napakaganda. Modern na modern. Okay, yung unit, make sure wala lamang bala. Pag itatabi din, pasingawin. Daming laman, no? Dapat pinair mo muna, no? Okay, ayan na, natapos na naman ang ating isang hapon ng review and unbox. Napakabilis ng oras, napakaganda ng sandali, no? Ano pa ba? May tanong? Sa mga nagtatanong sa mga price ng unit, yung mag-direct message po kayo sa kanila. Salamat po kay Airsoft. Sabi ni JP Escanio. Maraming salamat sa inyo mga bossing, no? Mga Airsoft, pag interesado kayo, mag-message kayo para makuha nyo yung detalye, yung price, no? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong likod, Bigman. Thank you po and have a blessed day.